Ma, pa, nag-chat po ako sa family GC natin. Bakit sin lang? May mali po ba ako nasabi? May problema po ba? Wala, Lara. Okay lang kami. Nabasa ko. Sabi nila okay lang. Pero bakit parang ang lamig? Okay lang ba kasi napipilitan lang sila? O baka galit si Papa kasi hindi ako nakatulong sa paglilinis kanina? Anak, nag-overthink ka na naman. Halika nga, umupo ka. Hindi, Ma. Kasi kapag wala nagsalita sa inyo, parang kailangan kong hulaan lahat. Lumaki po kasi ako na tinatansya yung bawat kilos nyo. Tulad na lang ng pagbagsak ng pinto, hindi ko alam kung galit kayo o hindi. Hindi naman pala sigaw ang pamilya natin, Lara. Gusto lang namin ng katahimikan. Pero hindi nga po katahimikan yung dating sa akin pa. Parang may vacuum sa loob ng bahay. Dito sa atin, ang katahimikan ay hindi payapa. Para siyang puzzle na kailangan kong buuin kung may nagawa ba akong tama o hindi. Tungkol ba to sa napag-usapan natin nung Martes? Akala ko ba wala na yun? Yun na nga yun, Ma. Wala kasing closure. Tapos may magtatanong na lang kung anong ulam. Hinahayaan lang lumipas yung oras. Tapos ako, 3 araw kong iisipin yun kung pati-pati na ba talaga tayo o may sama pa kayo ng... Lara, akala mo ba wala kaming pakialam? Hindi mo ba alam na maghapon kong iniisip kung ligtas ka? Kung kumain ka na ba? Kung maayos ka ba sa trabaho mo? Hindi ko lang sinasabi pero lagi kong iniisip yung kapakanan ninyo. Alam ko naman po yun pa. Minsan nakakapagod din kasi. Siguro ganun talaga. Kapag mahal mong isang tao, hindi napapahingang isipan. Pero hindi ko lang sinasabi sa inyo, anak, na lagi kayong nasa isipan ko. Lagi kong iniisip ang kapakanan ninyo. Pero pa, mas gusto ko pong naririnig na mahal niyo ako kaysa tinatansya ko yung mga kilos mo. Ang hirap kayong matulog sa gabi na kung ano-ano na lang yung naiisip. Hindi namin alam. Yung katahimikan pala namin, sobrang ingay dyan sa isipan mo. Akala namin pinoprotektahan ka namin sa gulo. Alam ko naman po ma na inaalala niyo lang ako. Hindi lang po ako makampante pag hindi ko sigurado ang lahat. Kasi kapag nag-overthink po ako dito sa bahay, dala-dala ko yung push hanggang sa labas. Yung trip, gusto ko naman sumama. Hindi ko lang kasi makita yung rubber shoes dun sa bodega, kaya hindi ako naka-reply. Yun naman pala yung paing. Isang sentence lang yun. Di natigil na yung overthinking ko. Ay po ba rubber shoes yun? Tulungan natin mag-alap. Ay, o siya. Simula ngayon, pag-uusapan na natin lahat, okay? Alright, so nagbabalik ang Ito Ang Tahanan. Kami-kami pa rin po ang nandito. Benny Flores, She, and Kuya Efren. Magandang umaga pa rin sa ating lahat. Yung napanood natin, walang sigawan, ha? Grabe, Walang dramatic confrontation. Nangako mapan talaga. Pero ang dami nangyayari sa loob ng isip ni Elara, Totoo di ba? Yung totoo baba, yung anak nila, di ba? Oh, anong napapansin mo? Well, sa akin, sa observation ko, to be honest, maraming pamilya ang hindi expressive kasi. Yun eh. Hindi sila pala sigaw, hindi rin pala affirm, pero hindi rin sila pala explain. Ngayon mga kaibigan, para tulungan tayo to identify the causes of overthinking sa bawat pamilya, ipakikilala po namin ang ating mga bisita ngayon. Yes. Headed by, starting off pala, ayan, Lilibeth Cruz. Yan. Isa po siyang sociologist Yan. and CAS professor ng NEU. Yeah, welcome back again. Yeah, welcome. Good morning po sa lahat. Thank you. Ayan po siya. And the other guest we have, ito po ay walang dilit iba kundi si Dr. Joanne Porillo. She's a PhD in clinical psychology and school psychologist ng NEU. Wow. Ayan po sila mga kaibigan. Morning. Paano nga ba tayo ginagawang overthinker ng ating pamilya? Dahil nga ba sa silence at home?
O baka we are just mirroring yung pagka-anxious ng kasama natin sa bahay. Yun na nga, Di di ba? ba? Alright, so marami po kasing trigger yung pagiging overthinking. Mas maunawaan po natin siguro siya kung ikukumpara natin yung thinking sa overthinking. Pag sinabi po kasi nating thinking, ito po ay productive kasi tinutulungan niya tayong mag-focus kung ano yung solusyon. Kaya nagiging functional tayo, temporary. Pag nagawa na natin, and then that's it. Stop na tayo. Pero kapag sinabi naman, Planning. Opo, for instance, may exam ka and then magre-review ako kasi meron akong exam. Pero right after mo na mag-review, then that's it. Tapos na kasi nakapag-review ka na. But for the overthinking, unproductive siya kasi ito yung paulit-ulit eh. Nakafocus siya sa problema, sa past mistakes, sa future consequences, and nakakaapekto siya sa pagtulog, sa mood at sa relasyon. Kaya halimbawa, may exam, pagkatapos ng mag-review, nag-iisip pa siya, sapat na kaya? Sapat ba magpe-fail kaya ako? Sapat na ba yung ni-review ko? Hanggang sa naapektuhan na yung pagtulog niya ng kakaisip. So, parang paulit-ulit siya. Ito naman kay Ma'am Beth. Sa society po natin, no, lalo na sa Asian families, bakit parang normal yung pagpapalaki na mag-adjust ka na lang at intindihin mo na lang? Nakaka-contribute ba ito sa pagiging overthinker ng isang anak? Okay. Susugan ko lang yung sinabi ni Ma'am Joanne na kung saan kasi ang overthinking hindi siya mental habit eh. It's shaped by the social structure. Ibig sabihin ang society natin talagang may mga natural na nararanasan natin para mag-overthinking tayo. And meron tayo din tinatawag na relation na yung mga experiences natin, no? Taka yung relations dynamics na kung saan yung ating relasyon sa ating mga kapamilya, sa ating kaibigan, kung saan hindi natin natatansya kung ano yung kanilang iniisip. Kaya it gives a lot of overthinking. As experts po sa part na yan, lahat ba ng tao nakaka-experience ito? O ito ay isang issue or condition lang na isolated sa isang group of people? O lahat ba talaga tayo? According sa isang psychologist at author, ang overthinking ay hindi lamang mental process. So this is biological as well. So merong mga talagang process na nangyayari sa brain natin kung bakit tayo nag-overthinking. So halimbawa, yung part ng amygdala, part ng brain which is amygdala, siya yung nagde-detect na merong threat. So dahil nag-detect siya na merong threat, possible na mag-release ng mga stress hormones. So possible na nagkaroon ng stress because of this. However, ang problema lang sometimes na generalize niya kapag nag-misfire yung amygdala, possible na lahat ng nakikita niya ay threat na. So, isa yon sa mga reason. So, may part ng brain natin like sa hippocampus na aalala niya yung mga past mistakes, kaya palagi niyang nauulit-ulit na nare-replay niya sa mind niya. Kaya because of the functions of the brain. So, it's also biological. At dahil naman dun sa social structure siya, no, meron tayong, kanina may ipinakita tayong skit, no, diyan pumapasok yung tinatawag nating symbolic interactionalism, na kung saan nag-overthink ka agad yung bata na hindi nag-reply yung kanyang tatay o kaya yung kanyang nanay. Kaya nagkaroon siya ng tinatawag na yung pananahimik ng kanyang magulang, symbolic yun na meron siguro silang something sa akin. So more on interpretation. Oo, more on interpretation. Tapos meron ding tinatawag na structural, yung tinatawag nating structural functionalism, na kung saan it's a structure na talagang ikaw ay mag-overthink kapag nararanasan mo yun. And in addition to that, according to Swartz and Glading, yung mga overthinking messages ay tinatawag din na deceptive brain messages. Ibig sabihin nito, hindi lahat ng finifeed ng mind mo ay totoo. Okay.
At nagkakaroon din siya, papasok din yung tinatawag na conflict theory, na kung saan kaya nagkaroon ng conflict, hindi sila nagkaintindihan. Kaya sinabi ng bata, hindi kasi kayo open ganon din naman yung bata sa kanila. At papasok din yung tinatawag nating social norms, tsaka yung tinatawag nating social pressure or yung tinatawag nating pressure ng kapaligiran kung saan siguro kaya hindi yan nag-reply kasi merong something sa'yo ang nanay mo. So, nagkakaroon siya ng ganong damdamin. Can I add to yung sa skit na naparod natin kanina? What I've noticed, yung tahimik yung pamilya, di ba? Yes. So, ano po yan? Sa mga ganong pamilya na tahimik lang, wala confrontation, pero nakaka-trigger pala ang ganito sa isang overthinker. So, pag ganun, Doc, ano ang mga senaryo na nabubuo sa isipan ng isang overthinker? As sociologist, kasi nga, yung kaagad na yung kanyang reaksyon doon sa kanyang nanay o tatay na kung saan pwedeng maging bad or good yung iniisip niya sa overthinking. Pero kasi kapag nag-overthinking ka talaga, negatibo talaga yung pumapasok sa iyo na kung saan Mostly parang gano'n. Oo, na kung saan iniisip mo kaagad na hindi maganda yung relasyon mo sa nanay at tatay mo, kaya sila nananahimik o kaya naman ay ang kanyang tatay ay hindi nagre-react, meron kaagad iniisip. Can I add to that? Advance, Excuse me po, can I add to that? Kasi nangyayari din sa akin I don't know, siguro most of the time, or some of the time, something like that, siguro nagiging negative thinker lang ako siguro, parang gano'n. Hindi, parang kasi pinaghuhugutan ng overthinking is Oo, fear. parang ganun Kaya hindi mo talaga ma-expect na positive yung reason of mag-overthink. Buti sana kung gano'n, di ba? Kung overthinking ka, puro positive ang Tsaka iniisip mo. sa Kaya lang society kasi natin, fear talaga kasi. namang natural na ikaw ay mag-overthink kapag ikaw ay walang nakukuhang reply o reaction dun sa kausap mo. Silence is parang dangerous word. Like, totoo ano yun. na, parang hindi clear, no? Parang walang clarity. Tama. So, ang Unclear gagawin nga mo ngayon, mag-i-interpret ka na lang ng satisfaction as an answer dun sa iyong Pero hindi ka pa rin masasatisfy Dahil kasi nga, nagkaroon ka ng negative interpretation yun eh. nga. So, yun nga po, papasok din po doon yung what if spiral. Kaya puro naiisip mo, what if, kaya kung ano-ano na lang. So, in that sense, yun pong deceptive brain messages, hindi ibig sabihin na lahat ng finifeed sa atin ay totoo. Pwede po hindi po natin lahat i-entertain kasi pwedeng totoo, pwedeng hindi, at pwede ring hindi mo sure. Kasi baka yung sarili mo naglalaban sa loob no? Hindi Parang, mo sure. paano nga kung totoo? Paano kung mangyari? Parang ganun no? Ang hirap. So kapag po ganon, marami po tayong mamimiss na opportunities. Hindi mo ginawa, hindi mo kinuha yung opportunity, hindi ka nag-take ng risk kasi dun sa what if mo. What if? So baka meron po tayong ma-miss na mga opportunities dahil po dito. Tsaka kaya tayo nag-overthinking, no? Kasi nakikita natin sa paligid natin, no? Nakikita natin sa kapwa natin, sa kapitbahay natin, sa eskwelahan, at kung saan-saan pa. Kaya once na lumabas yung anak natin o sino man sa kapamilya natin, nag-overthink tayo na kung ano yung mangyayari sa kanila. Pero paano kaya yun? Paano mo i-handle yun? Pansin ko din kasi may mga pamilya na hindi sanay mag-closure, Parang after ng may mangyari, merong misunderstanding, nag-away, back to normal na agad. Ano ang long-term effect nito sa isang overthinker? Kapag hindi po siya na-process, possible po talaga na mag-cause ng anxiety. So, it is important po na ma-process siya at ma-express para masabi kung ano yung point ng bawat isa. Kasi sabi nga ni Doc kanina, baka nagkakaroon lang ng misinterpretation, di ba? So, Doc, yung maliwanag ko lang. Kasi yan, yung anxiety na medyo nagiging talaga yan isang bagay na lahat ay nagiging aware na saka parang dumadami. Oo, talaga. Yung nabanggit nyo kasi, para bang pagka nagsimula doon ay nagkokos ng anxiety kapag ka merong non-closure doon sa isang situation. Ito kaya ay definitive factor na talagang dito kaya madalas magsimula lalo na sa kabataan ngayon yung pagiging walang communication ng family.
Sa akin, ang pinaka-factor na kung bakit ang mga bata ay tahimik, nagsisimula yan sa pamilya eh. So, kailangan alam ng magulang yung kanilang role na sa pagpapalaki ng kanilang anak. Kung papaano nila pinapalaki yung kanilang anak, nagre-reflect yun eh. Maging paglabas ng mga bata eh. So, kinakailangan aware ang magulang kung ano yung pangangailangan na mental at sociological needs ng kanilang mga anak. Opo. Yung response po nila, importante to connect before you correct. Kasi, ganda. yes Ganda po, na. kasi sometimes magsisimula agad yung parents na hindi. So parang nakat na kaagad. So Yes. parang hindi siya nababalidate. So magandang process yun, ha? Oo, Paano nga, pakiulit nga, Doc, para marinig ng ating mga We nanonood. have to connect first before Before. we correct. Yun. So, Ah, para maintindihan niya na nauunawaan siya. And if you would like to correct, susundan mo siya na siya ng correction. O yan, ha? Pakinggan nyo, ha? Connect first before correction. Kailangan kasi alam ng parent yung kanilang role. Alam din ng anak ang role nila. Kasi pag alam mo ang role mo, madali ka makakonect eh. Okay. Kasi ikaw anak ka, kailangan magpapasakop ka muna for a while. Yun. If you want to voice out, kailangan may connect naman ng magulang at open ng magulang para pakinggan naman yung kanilang anak. Ayan. Tama po yun para hindi po magkaroon ng emotional boundaries. Yun. Okay, Doc, yung kanina, let's go back doon sa skit na nangyari kanina. Sinabi nung tatay, punong-puno ang isip niya ng paano kung para sa pamilya niya, dito na pumapasok yung overthinking. Is love that never rests. Para sa mga parents, paano natin ituturo sa puso na okay lang mag-relax? Let's say meron tayong family hour. Ayan. So sa family hour natin, nagkakaroon tayo ng pagkakataon to express oneself and halimbawa, binigyan natin siya ng time to express without interruption. So, it's also a bonding sa family. And at the same time, pwede rin na fun time together para at least hindi nila maisip at hindi sila makapag-isip ng mga kung ano-ano kasi nakikita nila sa action. Kasi may nakita akong after effect nito, itong pinag-uusapan natin. So nagsimulang mag-overthink si nanay, tatay. Ang kasunod nun, maghihigpit eh. Wag ka na pumunta, wag ka nang gawin niya, wag mo nang gawin. Ikinuha mo ng lisensya, nagkaroon ng license kasi enough na to drive. Ayaw naman pag-drive-in kasi baka mamaya babangga ka. Ayun na nga. Hanggang sa wala nang magawa yung anak dahil sa fear na nako-consume na ba yung parents. Dahil sa overthinking nga. Lumalawak yung problema dahil wala nang pwedeng gawin yung bata dahil bawal na lahat dahil baka mangyari to, baka mangyari yan. Di po ba? Ganyan ang usual na nangyayari ngayon eh. So paano kaya natin masusolusyonan yung ganyan yung pinag-uusapan eh, no? Meron ba tayong specific na dapat yung mga magulang ay magbigay sila ng freedom, at least controlled freedom dun sa kanilang mga anak. Okay, so with that regards, kung meron ka pong kinatatakutan sa kanya, pwede po tayong mag-start sa gradual exposure. Ibig sabihin, i-train natin little by little until such time na ma-develop sa atin yung trust ay kaya niya na pala. Kasi kapag na-retain po natin dun sa what if ganito mangyari, what if ganito nangyari, sayang naman yung opportunity, sayang naman yung skills na na-develop sa kanya at sayang din yung mental mental energy na ginamit mo nakakaisip, hindi naman mo siya pinayagan. Oo nga. Naalala ko na anak ko, ang OA mo naman, nandito na ako sa kapitbahay. Yun ang sagot sa Natatawa nga ako sobrang sa kanya. overthinking na ako, talaga. sabi ko, nandito na ako sa Sa amin, kapitbahay. minsan di natin naisip, malaki na pala sila. Oo. Akala natin Correct. Isip ko nga na, Same thing with me. Paalam ko na to. Oo, yun, ganun ba? Kasi ito yan eh, kung tayo, nag-overthinking tayo sa ginagawa ng ating mga anak paglabas,
nakakaapekto sa kanila yun kasi humihina yung loob nila. It's a matter of trust. Kailangan ibigay mo yung trust mo sa kanila para maging responsable sila Kasi kung hindi mo ibibigay yung trust na yun, nade-develop sa kanila yung paghina ng kanilang loob. Hindi sila maka-interact at laging nagiging introvert sila kasi Correct. hindi nila Oo, yan. na-expose kung Kaya anong... pala, I see. Oo, Oo, totoo dahil yun. din sa... Eh, paano naman kasi minsan, manood ka ng balita, makita mo, aksidente sa ganyan. kaya naman, Na-overthink ka doon. Na naman talaga ako. Kaya dyan din pumapasok na ipapaubaya mo sa Panginoong Oo Diyos nga. talaga. Doon ako as personally, doon ako nagsisimula magkaroon ng confidence na hindi papayagan ng Diyos na may mangyari. Mas malak ng bagay ay siya ang At saka may bago sila gusto, umalis no? kasi 'di ba may pagtuturo tayo ng pananalangin Yes. para maingatan I think that's the tayo. best way. Exactly. oo. Tama Para yun. maingatan tayo sa paglalakbay at higit sa lahat mailayo sa anumang kapahamakan. Doon na-dissolve bigla. Ano? Yung Oo, overthinking wala na pagka nag-pray. Sige, Doc. And also, yung parental approach po natin should be according to developmental age, yung po na-mention nyo kanina. Opo. So if families po are the first emotional environment of a child, kasi ganun no? Pag pinanganak ka, nandun ka talaga sa loob ng bahay mo. Sino man ang authority, pwedeng lola, pwedeng lolo, pwedeng aunt or uncle or parents, paano dapat nagsisimula ang healing? Kung doon din nagsimula ang overthinking. One, awareness. Dapat aware ang miyembro ng pamilya sa nangyayaring overthinking ng miyembro ng pamilya para alam mo kung paano mo sosolusyonan. Kasi kung hindi ka aware, mas mahirap at mas magiging malalim ang problema. Isa yun sa dapat, no, Awareness. Doc? Awareness. And also, kailangan make sure din natin na okay yung relationship natin with them kasi kapag ang turing niya sa'yo, someone na comfort and at the same time, natatakot din siya sa'yo, yung attachment style natin nagiging disorganized. So, kailangan ma-develop natin yung smooth or harmonious relationship with them. So very important talaga din yung keep on trying to be united inside the house. And Talagang open communication. Ayun. Yan ang pinakamahalaga na dapat one. na-establish natin as parent and as member of the family. Open communication. Yes. Let us be real, sinasabi natin na napapanood tayo sa TV ng mga nakikinig sa atin. Pero yung pagsabi ng maging open sa communication, madali sabihin natin Pero pagdating talaga doon sa mga bahay, yung pag-initiate lang ng communication between members of the family, kung hindi talaga yon ang kanilang kinasanayan, hindi talaga madali yun naniniwala Hindi siguro ka lahat na madali, nakikinig. no? Siguro itong programa na ito makakatulong talaga Correct. para makapagbigay po tayo ng tulong sa mga family na hirap mag-initiate ng communication. Hindi ko matawag kung pride ba yon o nagkakahiyaan na dahil hindi sila ganon, nagiging corny ba yon sa kanila. Kasi ito po nagiging issue talaga ito. Totoo po yung sinabi ni Doc. Pag walang communication sa bahay, maraming mga ibubunga yan na sanga-sangang problema. Ngayon, Game dahil over. nandito na rin lang tayo, pinag-uusapan natin yan, at nandito ang ating mga eksperto, baka pwedeng makatulong tayo sa mga nakikinig at nanonood ngayon na magsimula sila mag-initiate ng communication. Paano mga tips natin, Doc? You know, it's a long process. Tama na kung sa una pa lang hindi proper yung communication ninyo, dapat magsimula muna sa magulang. Tulad ng binanggit ko kanina, awareness muna. Kasi hanggat hindi nila nakikita yung epekto, hindi nagiging aware Pero kung nakikita natin sa mga senaryo kung kung ano ang nangyayari dun sa mga miyembro ng pamilya na nakukulangan ng atensyon, ay makikita natin talaga na napakahirap ng proseso pero unti-unti. May proseso, unti-unti. Example step. Doc. Kailangan Example step. muna, tanungin mo muna, kamustahin mo muna. Magsimula Hindi doon, naman mahirap pa magsabi ng kamusta ka. Oh, saan ka nang galing? Kumain ka na ba? O yun parents or children, vice versa, magulang man o anak, siguro mag-initiate po tayo. Pagising sa umaga, magbe-breakfast, kung hindi man sabay-sabay, alam natin yan. Hindi na ngayon laging sabay-sabay kumakain. Pero mag-effort tayo na
mangamusta. Kasi kailangan, alam mo kung ano yung kinahihiligan din ng miyembro ng pamilya mo para Yes. masimulan mo ang communication, Tama. proper communication. Doc Joan. And it should start siguro at a young age. Kasi kapag iba-iba man tayo ng personality sa bahay, pero kung nasanay sila, naturuan sila na maging expressive, hindi na mahirap sa kanila mag-adjust. Kasi merong mga families, tahimik sila, pero wala namang conflict, wala naman silang problema, wala silang nararamdaman. Nakasanayan na kasi nila, nang bata pa sila, ganun na yung Pakiramdaman. kanilang approach. Pakiramdaman. Naging ganun yung approach. Okay, Doc. Thank you po. And Ma'am Beth, kung ang healing ay nagsisimula sa bahay, paano ito nababago ang social interaction natin sa labas? Yan, medyo mabigat na tanong. Totoo po yun, no? Kasi kung papaano tayo pinalaki, nadadala natin sa labas yan eh. Kaya yung tinatawag nating social interaction, kung ang isang bata ay napaka-introvert o introvert siya, nagsimula yun kung papaano siya itrato sa bahay eh. Pero kung sa bahay pa lang, binibigyan siya ng karapatan para magsalita at mapakinggan, doon magsisimula yung magandang pakikitungo niya sa labas. Kaya tinatawag nating social interaction, maganda. At kung meron po tayong house rule sa bahay, unti-unti po nating naituturo sa kanila ano yung tama, ano yung hindi tama, na maa-apply din nila na kapag nakipag-interact po sila sa labas.